Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Ka-Coffee. Nabuhay si Harry Roque, ah. Ako po si Ka-Coffee at narito na po ang political update. Si Harry Roque, hindi talaga pwedeng hindi ito sisingit sa eksena eh. Ang eksena ngayong araw, ngayong Lunes, si Digong ang eksena ngayon. Siyempre hindi papahuli itong si Roque. Gusto niya lagi siyang updated, gusto niya lagi siyang pinag-uusapan. Anong klaseng attitude yan, no? May binilabas na naman siyang statement dito, Ka-Coffee, at mukhang gusto niyang samahan si Digong sa kulungan at mukhang yun ang mangyayari. Mukhang magsasama sila kasi si Digong, sa tingin ko sasampahan na siya ng kaso ng DOJ, pero ang challenge yan, maipapakulong ba nila yan? No? Depende, Ka-Coffee, no? Pero itong si Harry Roque, mukhang mas mataas ang tsansa na ito ay makukulong dahil sinampahan na po ito, Ka-Coffee. Yan ang nire-request ninyo eh, di ba? Lagi naman nila panawagan eh. Wag lang kayo puro investigasyon dyan sa Quad Committee. Wag kayo puro investigasyon sa Kongreso, sa Senado. Magsampa kayo ng kaso sa Korte. Ayan na. Mukhang may makukulong na. Walang piyansa ito, Ka-Coffee, ha? Mabigat-bigat, Ka-Coffee, na kaso ito. At kung makukulong si Digong at si Harry Roque, abay mukhang magkasama sila sa bilangguan. Harry Roque fights back versus Trump up trafficking case. Pinilit lang itong kaso para matuwa ang nasa itaas. Sino na namang nasa itaas ang tinutukoy mo dyan? Walang iba, kundi si PBBM na naman ang tinutukoy niya dyan. Ito daw pong kaso na isinampa kay Harry Roque, gawa-gawa lang daw po. Ito po ay isang Trump up lang. Imbento lang, Ka-Coffee. Mga aligasyon. Gano'n naman talaga. Aligasyon naman talaga yan. Kaya nga kailangan patunayan yan eh. Gawa-gawa lang daw po itong kaso na to para i-please yung nasa itaas. Sino pang tinutukoy niya dyan? Walang iba kundi si PBBM. Alam mo kung bakit? Ang tinutukoy niya dahilan dito, dahil hindi raw po maganda yung pagtugon sa bagyo ni PBBM. Naisingit pa. Naisingit pa ang bagyong Christine dito ah. Talaga nga naman, former presidential spokesperson. Biruin mo, ang ganda ng designation eh. Presidential spokesperson pero mahahantong sa kulungan. Former presidential spokesperson Harry Roque has slammed the trafficking case against him as nothing, a Trump-up charge. Gawa-gawa lang daw po yung charge na yan. According to Roque, the accusation against him are fabricated, questioning both the timing and lack of evidence. Sabihin niya sa korte yan. Lack of timing daw. Bakit ngayon lang isinampay ang kaso na yan? One. Pangalawa, kulang daw sa ebidensya. Hindi ikaw ang magdidetermine kung kulang sa ebidensya o hindi. Korte yan. Manalo man siya dyan, talo pa rin siya. Nagigets ninyo, Ka-Coffee? Naabala siya, na-stress siya. Hindi siya nakatakbo sa pagkasenador ngayon. Tatakbo sana yan eh. Kung hindi senador, party list. Nakatakbo siya. Indefinitely hindi. Dahil sa mga problema niyang kaso, sa mga pagdirig na yan. Manalo man siya sa kaso na yan. Dahil alam naman natin na marami ring resources si Harry Roque. Mahaba rin yung PC niya. Maraming apila siyang pwedeng gawin dyan. Manalo man siya dyan o hindi, lugi pa rin po siya dyan. The Presidential Anti-Organized Crime or PAOK earlier filed a qualified human trafficking in persons complaint against Roque in connection with his alleged involvement with Lucky South 99 Corporation. Yan naman ang nagpayaman sa kanya, di ba? Humaba ang PC dahil sa Pogo. A Philippine offshore gaming operator in Porac, Pampanga allegedly engaged in illegal activities. The non-bailable complaint was filed before the Department of Justice. Walang piyansa to, Ka-Coffee. At once na ma-determine na ang probable cause dyan, maa-aresto yan. Habang dinidinig ang kaso, nasa loob siya ng kulungan. Yan ang kaibahan yan kapag bailable at non-bailable. Kapag bailable, ibig sabihin, pwede ka magpiyansa, magbayad ka lang ng pera dyan, makakalabas ka. So habang nag-hearing, nasa loob, nasa labas ka ng bilangguan. Kapag non-bailable, walang piyansa yan, nandoon ka sa loob. So nag-hearing, nasa loob ka. Kung ma-delay ng ma-delay, di ba, pinapareschedule yung mga hearing, nandoon siya, nagsasuffer siya sa loob. Mabigat itong kaso na to. Non-bailable yan. Uy, mukhang mai-enjoy niya ang kulungan ah. Malinaw, sabi niya malinaw na pinilit lang itong kaso para matuwa ang nasa itaas. Akala ko ba weak si PBBM? Bakit unti-unti kayong nauubos ngayon? Unti-unti kayong nakukulong dyan. Ito na po pinipilit lang para i-please ang nasa itaas. Wala akong kinalaman sa Pogo at sa operasyon nito, he said in a statement posted on Facebook. Kung wala siyang kinalaman, bakit siya sumasama sa PAGCOR, makikiusap, magfa-follow up? Kung wala siyang kinalaman, bakit makikita yung tao niya nakatira doon sa compound, makikita yung mga bank accounts?
at napakarami pang iba. Ano to? Circumstances lang yan. Nagkataon lang yan. Patunayan niya sa korte yan. Yan naman yan eh. Kaya nga may korte tayo eh. May justice system tayo. Diyan niya patunayan yan. Or else, samahan niya yung mga kababayan niyang nasa bilangguan. He noticed that it took PAOK 4 months after the raid in Porac, Pampanga to get witnesses to agree in concocting lies for the sake of implicating him. Ganun naman talaga. Hindi naman agad yan magsasampa agad ka ng kaso kasi may case build-up nga tayong tinatawag dyan eh. Hindi agad sige, na after ng raid niya, kinabukasan mag-file agad ng kaso. Hindi, kinakailangan mo establish yan. Kailangan may labang ka dyan, hindi yung magsasayang ka ng resources, sampa ka ng kaso nang wala kang ebidensya. Hindi tatawanan mo lang sila. So ang kine-question niya, bakit umabot pa rin ng 4 na buwan bago siya masampahan ng kaso? Pinulido pa eh. Ayaw mo ba nun? 4 na buwan ka pa naging malaya dyan. O yan, tingnan natin. After ng determination ng Department of Justice dyan, nako, kumakita nila ng probable cause yan. Hello, warrant of arrest, kumakaway-kaway yan. The prosecutors did not include me in their earlier filing of trafficking cases against Cassandra Leong. Ibig sabihin, pag hindi ka napasama sa una, wala ka ng kasalanan, absuelto ka na. Paano kung hindi pa nila hawak yung sapat na ebidensya, kaya hindi agad nakapag-file ng kaso? Mukhang hindi tamang argumento yan. They had no evidence linking me against Pogos and obviously manufactured some now just to implicate me. Again, hindi ikaw ang magdidetermine yan. Kung fabricated yung mga ebidensya na yan, hindi ikaw ang magdidetermine yan. He also questioned the timing of the filing of the case, saying it is a ploy to distract from the Marcos administration's missteps in handling the aftermath of Storm Christine. Wow, talaga naiisip niya yan ha. Ano lang daw ito ka-coffee? Ploy lang daw ito ka-coffee dahil hindi raw maganda yung pag-a-address ng administrasyon na ito sa aftermath ng bagyong Christine. I-final itong kaso na to. Ganun kaka-importante. Ganun kagaling ang gobyerno mag-strategize para malihis ang usapan, magsasampa tayo ng kaso para hindi tayo mapag-usapan dito sa naging pagresponde natin sa bagyong Christine. Wow, ang galing naman ng gobyerno. Ano yung pusit? Mula Sara Duterte ang style para hindi mapag-usapan yung issue na yan. Magbubuga na naman ng panibagong ink para maiba yung usapin. Isa itong paraan para mapagtakpan ang kahihiyan ng Marcos Jr. administration. Wow, 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 wow. Sa rescue efforts ng mga sinalanta ng bagyong Christine. Maliwanag sa disaster briefing videos na nag-viral na clueless at na-overwhelmed si PBBM sa nangyaring kalamidad, sabi ni Harry Roque. Wow, talaga ha? Ang galing mo naman mag-interpret na na-overwhelmed si PBBM. Nabigla daw po si PBBM. Na-confuse si PBBM sa press briefing. Wow. Coming from you ha? Coming from you. Pang ilang bagyo na yan na nadaanan ni PBBM, ngayon pa ba siya magigitla? Ngayon pa ba siya ma-overwhelmed? Ang daming bagyo na nagdaan sa Pilipinas, ngayon pa ba? Hindi naman ganyan kalakas as compared to mga previous na bagyo. Itong si PBBM. At anong tingin mo kay PBBM? Bagito sa gobyerno? Hello? Naging presidente yan. Hindi yan anga-anga. Hindi yan eng-eng para mapunta dyan sa pagiging presidente. Ikaw, kaya mo ba maging senador? Maging senador lang ha, hindi maging presidente. Nagawa mo ba maging senador? Definitely hindi. Tapos tingin mo kay PBBM weak. Kung weak yan, hindi magiging presidente yan. Sa tindi ng politika dito sa Pilipinas, hindi magiging presidente si PBBM kung weak yan. Ang ngayon, ang siste ngayon, patunayan mo yan sa korte, ka-coffee. Nasa DOJ pa lang naman yan eh. Patunayan mo na wala ka talagang kinalaman dyan sa human trafficking na yan. Dahil mabigat-bigat yan, non-bailable case yan. Sige, dyan ka magpatunay, hindi sa Facebook. Sige, ayaw mong dumalo dyan sa mga pagdinig ng House of Representatives o ng Quad Committee, ayaw niyang pumunta dyan eh. Kasi, hindi naman daw yan yung proper forum eh. Yan, sinampal nila. Once na ma-determine ang probable cause, himas kulungan na. Siya, antayin natin yan ka-coffee. May karma din ang lahat ka-coffee. Siya, sige. Anong say ninyo dyan ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section.
Nasa Facebook po ba kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated na sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!